kakapasok lang ho ng mga na balita, mga kababayan. Ito po, no, dinagdag ko lang 'to sa topic natin ngayon, eh. Na napanood ko kasi si Mike Abe. Si Mike si Mike Abe ewan ko gusto yatang paihiin sa salawal si Kibuloy mga kababayan, eh. Kasi ho, mga bossing, meron ng bagong NBI director. Ano po, sa pangunguna o sa pangalang Jimmy Santiago, mga bossing. Ako po kasi nung kabataan ko, kilalang-kilala ko ho yan, mga kababayan. So habang pinapakinggan ko si Mike Abe, sabi ko, siguro habang pinapakinggan ni Kibuloy itong si Mike Abe na dati niyang kaibigan, dati niyang kasama doon sa kanyang SMNI. Kaso hindi niya kayang kontrolin si Mike Abe. No. Habang pinapanood ko, sabi ko siguro naiihi na sa salawal si Kibuloy. Ano po, mga bossing. talagang si Boss Mike Abe sabi, sharpshooter ho ito, mga kababayan. Talagang kapag kayong merong mga nangyayaring mga ano tawag doon? Yung hostage taking, ayan. Totoo naman po yung sinasabi ni Boss Mike Abe, mga bossing, na kapag ka merong mga hostage taking na nangyayari, ganap na mga 1990s tsaka 2000, mga bossing, ay talaga, totoo po. Jimmy Santiago, ang pangalan, ang ano niya pa dati nun, SPO4, Jimmy Santiago, mga kababayan. Pinalitan na po malamang sa alamang po, ito po ay dahilan din po dahil nga, yun nga, no? Palpak yung paghuli kay Kibuloy, mga kababayan, sumablay yung paghuli kay Kibuloy, siguro ito pwersahan na talaga, mga bossing. Kayang-kayang hulihin niya, kayang-kayang kuhanin naman yan. Total kompleto dokumento, total kompleto ho lahat, mga kababayan. Legal, no, na talagang pinapahanap ng batas ng Pilipinas itong si Kibs, si Kibuloy. Bakit ba kasi nagtatago? Makwentuhan ko kayo, ha? Kung sino talaga si Jimmy Santiago. Ako ho, dati, mga bossing, sa ako nag-aral Yung high school ko, sa Torres High School po, mga bossing. Laki po akong Tondo, ipinanganak po ako ng Tondo, Maynila, mga kababayan. Yung pinagpanganakan ko, sa Franco Street, corner ng Coral, at Pitong Gatang ho, mga bossing dyan. So ngayon, hanggang sa mag-high school, doon na din po ako sa Torres High School, doon sa may gagalangin, mga boss. May nangyari hong hostage taking, mga kababayan. First year high school ako noon Exam namin noon, nagmamadali akong umuwi. No, sabi ko, gusto ko nang makauwi. Pagod na ako, no? So exam namin, biglang nagkagulo, mga kababayan, doon sa may kantin. No, sa may kantin ng Torres High School. Baka may mga taga Torres dito, no? Kung naaalala nyo yung panahon na yun. Around year 1996 ba yun? 2000 kasi ako gumraduate mga year 1996 yun, mga kababayan. Aba, nang hostage yung mama doon sa may kantin, may hawak na estudyante ho. Dating si Jimmy Santiago, mga kababayan. Talagang todas. Tapos agad yung hostage taking. Tas uwian na ho, mga bossing. Sabi ko, matinik talaga. Doon lalong pumutok yung pangalan niya. Tapos, mga kababayan, nagkaroon ng pelikula, nagkaroon ng mga, alam niyo yun, mga bossing, na isa pelikula yung kanyang buhay. Sabi ko habang pinapanood ko si Mike Abe, Boss Mike, ano ba? I-sniper na ba? Siguro habang nanonood yung kanyang best friend dati, ano ba to si Mike Abe? Kinakabahan na nga ako Dinagdagan pa, etong gagatungan pa si Jimmy Santiago. Sikat ho talaga yan, mga kababayan. Pag gusto mo tamaan dito, sa pagitan ng dalawang mata, sapul yan. Ako, ko dun kitang-kita ko yung mga pangyayari ho, mga kababayan. Although, nagkagulo na ho talaga doon sa gagalangin noon, nung panahon na yon, mga bossing, pero tapos. So ngayon po, sa NBI, director na ho siya, mga kababayan, madami din siya gustong tapusin. Madami siyang gustong baguhin. Dahil nga po yung mga nakaraang nakaupo dyan, mga bossing,
eh, medyo nakatulog ho siguro, mga kababayan. Kaya nga, aayusin ulit ang NBI. At totoo din ho yun, mga bossing, yung sinasabi niya na nasapawan yung PNP. Although yung PNP nga, tama naman siya, is kumbaga pambuong bansa ho, eh pero talagang naging matunugo ang NBI nung mga panahon na yon. Ano po? So, pag eto, eh, sumali na sa pagdakip kay Kibuloy, malamang sa alamang ho, mga bossing, yung dating nang dadakma, dadakmain. Yung mamang nang dadakma, madadakma. Sabi ni Sir Tony 81 like, Karamzaw, shout out from Leyte. Dapat this time, sharp shooter bago NBI, bagong Davao Chief PNP din. O, sampulan nyo yung hindi marunong sa sumunod sa batas. Eh baka, kumbaga, mga bossing, dadakmain lang. Makulit ka ha. Binaliwala mo yung Senado, binaliwala mo yung Kongreso, o eto, korte naman, binaliwala mo na din. Eh, mukhang kailangan, eh, puwersahan na ho, mga kababayan. Di ba, kumpleto naman sila rekado dyan eh, kumpleto dokumento. O. Kaso nga, sabi nung lawyer niya, hindi nagtatago si Kibuloy. Unavailable lang daw ho, mga kababayan. O. Ibang klase yung lawyer ni Kibuloy, mga bossing. Cooking Fire, shout out sa iyo. Watching from Arkansas, USA. Nina Chupapi, number 91. Hello, Mark. Ano masasabi niyo ho doon, mga bossing? No? Mukhang talagang malapit-lapit ng madakma itong si Kibuloy. Alam niyo, mga kababayan, matatawa ka doon sa mga DDS eh. No? Matatawa ka doon sa mga DDS, sasabihin, oh ano na? Wala, hindi nyo nadakma. No? Wala pala kayo, mahina kayo eh. Hindi ho yata nila alam, mga kababayan, na meron pang madami pa hong pagkakataon. Isang beses pa lang naman tinry eh, di ba? O eto, merong mga bagong tao, merong mga bagong lagay sa posisyon, eh, malamang sa alamang ho, mga kababayan. Malaki ang tsansa. No? Eh siguro, yung mga dati, nag-aalangan kay Kibuloy, eh malaking tao ho yan. No? Madaming resources ho yan, mga kababayan. Hindi basta-basta yan. Yung beng-beng niya nga, ilan? 21 pala. Ano? Ito lang yung pastor na nakita ko na napakadami at sandamakmak yung beng-beng. Sandamakmak yung yung mga ikinakasa. Oh, ha? Sabi nung iba, pastor, tapos napakadaming ganun. Eh, madaming iniisip siguro sa buhay. Madaming kinatatakutan na baka balikan sila, mga kababayan. Di ho ba? Wala bang fans ni Kibuloy dito? Wala bang fans ni Kibuloy dito? Ano ba yan?